Didel nagbigay ng reaksyon sa mga sinabi ni Looney. Slack 1 master na ang tawag kay Shea. At Mot ayaw sa gusto ni Looney na battle. Alamin natin ng mga yan, so tara. Sa bagong upload nga ni Looney kasama si Mot, dito na pag-usapan nila ang battle na hanggang round 12, which is alam naman natin na ito ang tema na battle na gusto ni Looney. Pero ayon mismo kay Mot, kung maglalaban daw sila, ayaw niya ng ganito dahil alam niyang malulugi siya sa hari ng tugma. Gusto umano ni Mot yung nakasanayan na hanggang round 3 lang. Naisip natin na ibang mga format tulad ng 12 rounds, 1 minute. Naisip mo na ba yun? Na-imagine mo ba yun? Posible ba yun? O magiging dragging ba siya? Oh. Posible yung mga ibang format niya, pero yung yung 12 rounds, parang sa totoo lang niya. Madali siya oo-ohan pero pag nandun na, o siguro yung magiging output ng Baka hindi ganun ka, parang sabihin nga, maging dragging. Lahat 12 rounds siya, tas parang 1 minuto kada rounds. No? Parang yun nga, pagalingan talaga akong mag-maintain ng momentum nun pag ganun. Pero parang sobrang hirap sa akin niya. Bukod sa preparasyon na Kasi kung 12 minutes yun, di ba? Siyempre, iba pa yung kung halimbawa, ganun maging format ng battle natin niya. Parang feeling ko sobrang diado ako sa ganun kasi alam ko yung preparasyon mo, yung yung game plan mo sa hindi yung ito yung round 1 ko, ito yung round 2 ko. Di ba, kayong parang, ito gagamitin ko to pag nag-angle siya ng ganito sa round 1. Ito yung magiging round 1 ko. Di ba, parang ganun yung mo yan hindi nakaset ng isang ganun. Iba-iba. Kung parang 8 bars, pwedeng magkapalit yung mga 8 bars, 12 bars, parang ganun. Hindi siya nakaset ng isang mahaba lang na dire-diretso. So parang feeling ko, parang bukod sa... So, mas gusto mo yung traditional? Yung 3 rounds? Siguro parang mas pabor siya. Ganun. Pero sa mga high stakes, pero... Sa kabilang balita naman, sa naging laban nga ni Shea kay Slack 1, etong nakaraang Zoning 22, nakatodo umano dito si Slack, pero natalo pa din siya ni Shea. Dahil dito nakuha ni Shea ang respeto ni Slack 1 at sensei na nga ang tawag niya dito. At sa huling balita, isa nga si Didel sa mainit ang pangalan ngayong Langit Lupa Tournament dahil sa panakita nito sa unang round ng tourna. Nireview nga ni Looney ang laban ni Didel kontra Colas. Bagamat napabilib tayo na style na gamit ni Didel, nakitaan to ng kinaan ni Looney. Aniya, mahihirapan daw makakonect yung gantong style sa big stage. At pag nakatagpo daw si Didel ng kalaban na magaling magmak ng style, siguradong tagilid daw siya dito. Feeling ko yung ganitong style, parang delikado to mamak. Siguro sa small room, pwede tong mag-land, di ba ganito, lalo pag puro MC. Pero feeling ko sa mas malaking stage, parang hirap i-pull off nito. Lalo dikit-dikit yung mga English niya ng mga maganda magaling magaling siya na MC, magaling siya magsulat. Siguro yun lang yung nasisilip ko na parang pag ganun yung style mo tapos malaking stage, baka hindi siya mag-translate well. Ikaw, tingin mo? Ako siguro kung mas niya pa, mas lilinawan niya pa talaga kasi may mga ganyan naman na gumagamit ng style gaya nga nila sa kung marami pa kagaya nila MP3 na kahit paano sa big stage na nakokonekta nila depende sa kung paano nila din i-deliver tsaka may panahon na ba depende kasi, meron kasi paggamit ng English na yung context Tagalog pa din Ang ginamit mo lang na rhyme English, pero yung syntax o yung pagkakabuo ng sentence is Tagalog pa din di ba? Meron din kasi yung todo, ano ba ito si Didel, may part siya na parang todo nag-i-English siya Parang medyo mas siya parang feeling ko kung may English conference. Swak na swak si Didel. sinusugal niya yung talagang yung buong setup niya is English talaga. Yung buong yung pagkaka-construct ng mga words talaga. Yung sensibility niya pang
pang English battle eh. Kasi meron Tagalog, gagamit ka ng English sa Tagalog, pero yung pagkakagamit mo, Tagalog pa rin eh, di ba? Sa kanya parang mas sa English side eh. Yun yung napansin ko ah. Kasi minsan gumagamit lang ng English para pamparami ng rhyme eh, di ba? Siya pati yung mga gitna niya English eh, hindi lang dahil sa rhymes eh. Parang yun talaga yung dun siya komportable na lingwahe, Kaysa maliban. sa Tagalog na parang mas focus talaga siya sa ano, mas komportable siya gamitin talaga yung English. English. Kumbaga parang sobrang konti lang din ng Tagalog niya na ano, magagamit niya man, parang mag-explain mo na siya sa umpisa tapos itutuloy niya na naman ng English na yung ano, kasunod. Feeling ko dito sa mga small room, okay tong ganito. Ma-appreciate to, makakagat to. Kahit nga kanina may part na doon na medyo yung crowd Sa hindi. umpisa. Di ba? Di ko siya magets. Parang pwede, siguro si Didel. Ako Talaga talaga, na ilong ko, tinatakbang ko na baka di ko maan eh, dumugo yung ilong ko ba? ang dami nagsasabi sa akin kasi bumuo ako ng team nga na ano. Pero para sa akin niya, parang sobrang sugal nung ginawa niya na mas lamang yung English kaysa sa ano. Kasi kagaya ko ako, kaya hindi ako ganun kamaalam sa English talaga. Kaya mas bilang ako sa pananaw ko, kung ano yung paramdam kong pumasok lang, yun lang yung masaano ko talaga. Kasi okay yung rhyming mo, masarap pakinggan, mas nakametro ka kumpara sa dun sa isa. Pero kung sigurong mas naging balanse pa, kung sana mas alam mo yun, mas pangmasa o pang ano talaga. Filipino Rap Battle League nga eh. Talaga to, pinahirapan ng mga dito. Ayaw pala. Ako naman, nakikita ko naman yung galing ni Didel sa pagsulat. Alam niya pati yung vocabulary niya, mga malawak yung vocab. Magmatalinong tao to si Didel. Ang nakikita ko lang is yung kung gagawa ka na ganyan na style, yung taglish na ganyan yung delivery. Siguro, dahil debut pa niya na battle to, hindi mo pa maalis talaga pag nagsisimula ka. Lahat naman tayo eh. Pag nagsisimula tayo, katunog talaga natin yung impluensya natin. Diba? Hindi mo yun maalis. Kailangan mong may pagsimulan na... Totoo. Parang eventually, mawawala yan eh. Eventually. Makaka-create ka ng sa'yo na mismo. Parang, Kumbaga, hipokrito kapag sinabi mo na wala kang naging peg or naging... Alam mo yun, inspirasyon para pagsimulan yung kung ano yung ginagawa mo man ngayon. So parang kay Didel, parang si Sak Maestro talaga yung parang ganun niya. At Napakomment nga si Didel sa video na ito ni Looney at nagpasalamat ito kay Kayram at sa hari ng tugma. Ayon kay Didel, tinuturing daw niya ang gasolina ang sinabi sa kanya ng dalawa. So kayo ba mga kuys, agree ba kayo na mahihirapan si Didel pagdating sa big stage? At kung mangyari ang Moth vs Looney, mas gusto nyo ba yung tema ng battle nila ay yung nakasanayan na round 3 lang? O gusto nyo hanggang round 12? Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.